Samahan niyo po ako mga kapatid ko na itaas sa Panginoon ang Holy Bible upang ang kanyang banal na Espiritu ang siyang kumilos at magturo sa atin sa wagang ito. O aming dakilang Diyos na may makapangyarihang pangalang sa Kristo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mighty God, it is me, your servant, Evelyn A. Curiato. I am lifting up and saying Jesus, hallelujah, this Holy Bible. Please, get Jesus, anoint me with your power to teach me, to guide me continuously. Where, what exact passages that I have to read for this morning to strengthen my brethren spiritually. Bless every one of us spiritually and let your Holy Spirit continuously talk to us, guide us and lead us. In your mighty name, Jesus Christ, hallelujah, we pray. Amen. Palakpak sa Panginoon. Again, shout, praise the Lord! Praise the Lord! Mari na po kaupo. Glory to God, Jesus. Hallelujah. Yung kaninang ating first message po ay napakaganda na mensahe. Parang yung doon sa aming niling ba natin yung Bible study na ating natalakay ang Bible study na natalakay natin na yung utos ay naging dalawa. Na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na buong puso mo. Bible study natin yan, Bible study. At kanina ay pinaalala ng ating Panginoon na nabanggit na pala noon kay Joshua. Nabanggit na pala noon ng Panginoon kay Joshua at si Joshua naman ipanarating sa mga tao. So si Joshua po ang nagbalita noon sa bayan ng Diyos, sa mga tao. Praise God, hallelujah. I have to close again the Bible kasi nandito ulit ako kay Ezekiel. So kailangan kong isara muli ang Biblia at ako'y magkakat. Ezekiel pa rin. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hindi ko man alam, ba't ako'y magbabasa? Praise God. Hallelujah. Sa 22, Ezekiel chapter 39, verse 22. Panginoon, yamang idinalangin ko sa iyo sa umagang ito, na ang iyong kalooban, ang siyang pangyarihin mo maganap sa amin, na ang iyong mensahe ang siyang iparinig mo sa amin sa araw na ito. Hindi ang sarili ko, hindi ang bawat isa sa amin, kundi ang iyong kalooban, Panginoong Isus, hallelujah, ang siyang mangyari at maganap sa aming kalagitnaan. Hindi lamang sa oras na ito pagkasama kami ng buhay. In Jesus' mighty name I pray. Amen. And Ezekiel chapter 39, verse 22, ganito po ang pagkasabi. Sa gayo'y malalaman ng sangbahayan ni Israel na ako ang Panginoon na kanilang Diyos mula sa araw na yaon hanggang sa haharapin. And 23. Parang kadugtong ito doon sa kanina sa iibigin mo ang Panginoon mong Diyos kasi ang mensahe na yun ay para doon sa bayan ng Diyos, sa mga taga-Israel. 23. At malalaman ng mga bansa na ang sangbahayan ng Israel ay pumasok sa pagkabihan dahil sa kanilang kasamaan, sapagkat sila'y nagsisalangsang laban sa akin. Napansin niyo mga kapatid, humina ako at ikinubli ko ang aking mukha sa kanila. Sa gayo'y ibinigay ko sila sa kamay ng kanilang mga kaaway at silang lahat ay nangabuwal sa pamamagitan ng taba. 24. Ayon sa kanilang karumihan at ayon sa kanilang mga pagsalangsang ay gumawa ako sa kanila at ikinubli ko ang aking mukha sa kanila. Palakpak sa Panginoon! Malakas na palakpak sa Panginoon! Sapagkat ipinalarating ng Panginoon na tayo, Gentiles, ay naging mahalaga ngayon sa harapan ng Panginoon. Bakit? Dahil sa pagsalangsang ng bayang Israel, dahil sa pagsalangsang ng bayan ng Diyos, nagkaroon tayo ng chance na makapasok sa kaharian ng Panginoon. Tayo na mga itin na dati
Sinapit tayo sa sanga na binali ng Diyos dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Gaano kabuti ang Diyos na noong unang panahon pa nagkamanda siya na kung iibigin mo lamang, sabi daw ni Josue sa kanyang bayan, dahil hindi inibig ng bayang Israel ang ating Panginoon, kaya nagalit ang Diyos. Inilayo niya ang kanyang loob sa kanyang mga pinili. At tayo ngayon ay nagkaroon ng chance. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang ganda ng plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung sinasabi ko sa inyo, yung ibon na may daladalang mga tangkay, butil ng bigas ay symbolizes sa pag-abot niya o pagdala ng kanyang ebanghelyo sa mga hintil na tulad natin. Nanawawag natin sayangin. Huwag natin sayangin. Basahin natin ngayon dito sa kung paano kumilos na sa 1 Corinthians. Kung paano kumilos na ang Panginoon sa mga hintil. O sino yung nakakaalam sa mensahe ng Panginoon. Ni Apostol ginamit si Apostol Pablo para sa mga hintil. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi man namin pinaghandaan. Ngunit ibinigay mo sa amin ay napakagandang mensahe sa araw na ito. Kaya mga kapatid, huwag nating hayaan o huwag nating sayangin yung pagkakataon na binigay sa atin ng ating Panginoon. Pagsikapan natin na manatiling na sa atin ang kaligtasan binigay niya sa atin sapagkat pwede itong mawala, pwede itong kunin ng iba. Samahan niyo mga kapatid, basahin natin ang mensahe. Sino yung unang nakakita? Yung talata tungkol sa mga hintil na sinabi ni Apostol Pablo. Praise God, hallelujah. Dito po bago ko ipagpatuloy mga kapatid, na habang binabasa ko kanina, yung talata na yun doon sa Ezekiel, bigla akong nalala yung panaginip ng kapatid na Giselle, na nag-aagawa na ang tao ay nagkakaroon na ng kabalisahan na sabi niya, yung isa na hindi naman dapat siya kasama doon sa, hindi siya infected, pero sabi, tinulak, di ba? Tinulak, tapos ikaw yung nag-react, ay hindi yung dapat tinulak kasi nung habang binabasa ko yung talata na yun, na inilayo ko ang aking mukha sa kanila, bigla nagpa-flashback sa akin yung panaginip mo, na yung babae na yun ay symbolizes na kahit siya ay hindi infected, ibig sabihin, kahit siya ay hindi sinasabing unbeliever because they are the bayan ng Diyos, pero tinulak siya. Tinulak bakit? Hindi sila naging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Tayo na mga hintil ay binigyan, hindi lahat ng hintil ay may tsansang makapasok, kundi yan lamang magbibigay pansin sa pagtawag ng Diyos. Lahat ng hindi bayan ng Diyos ang tawag ay hintil. Pero yung hintil na yun, meron din sinasabing believer. Doon yun, papasok tayo yung spiritual Israelites na ang tawag sa atin. Dating hintil, ngunit ngayon ay binigyan ng chance ng Panginoon na makapasok sa kanyang kaharian. Ito yung para maging alerto kayo, maging hayag awang sa ating lahat. 2 Corinthians chapter 6:17. Ganito ang mensahe sa atin ng Panginoon. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipon ng mga bagay na marumi. At kayo'y aking tatanggapin. At ako'y sa inyo'y magiging ama. Bakit? Kasi hindi natin siya dati, hindi tayo kanyang kilala dati. Kumbaga wala tayong Diyos noong unang panahon.
infected, doon sa mga unbeliever, doon sa hindi makakuha o hindi makakatulong sa atin spiritually. Magsihiwalay tayo sa kanila, magsilayo tayo sa kanila para maging totoong anak tayo ng Diyos, para ang Diyos ay masasabi niya, at ako'y, anong sabi na dito? At tatawagin ninyo akong Ama, sabi ng Panginoon. Kasi noong unang panahon nga, mga kapatid, tayo ay walang Diyos. Binigyan lamang tayo ng pagkakataon na makalakip sa harapan ng Panginoon nung time na naglupaypay o nanghina o nag-deny o hindi binigyang pansin ng bayang Israel ang tawag ng Diyos, na hanggang sa kasalukuyan hindi talaga kilala pa ng karamihan doon sa Israel si Jesus Christ. Ang kilala pa rin talaga nila si Allah. Karamihan pa rin sa Israelites ay mga Muslim. Mayroong iba na nakakilala na dahil nangungusap sa kanila ang Panginoon through dreams. Pero kukunti pa lang din. Saan nakilala ang Diyos? Saan siya nahayag? Sa mga hintil. Doon nahayag ang Diyos sa malayong bayan, nakaprophesy sa Isaias, doon sa maraming mga pulo. At ang sabi ng ilan, ang sinasabi daw doon ay Philippines. Dahil ang Philippines yata ay maraming mga pulo, hindi ko alam ilang thousands. Mayroong nagsabi naman na hindi rin pwede maikumpara. Bagaman maraming bansa na maraming mga pulo-pulo, pero yung mga bansa na yun ay hindi sila mga Christian. Ang Philippines talaga ang maraming mga Kristiyano. Kumbaga dito, bagaman iba't ibang klaseng mga grupo, ngunit iisa ang Diyos na binabanggit, si Jesus Christ alone. Kaya palakpak sa Panginoon. At syempre sa Lord! Sa tayong lahat po ay magsibag tayo. Purihin ka, Panginoon Jesus. Hallelujah. Hindi ko na kailangan pahaba-habain pa ang oras na ito na ibigay sa inyo ang mensahe